Okay, magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang hapon! Ayan, purihin natin ang ating Panginoong Diyos dahil tayo ay makagawa na naman sa Kanya pong gawain ngayon. Amen? Ayan po, ay 10 po kami ngayon, mga kapatid. Ilan tayo? 10. Nandyan ang elder na Maligaya Church, si Brother Hob. Ang si elder Jeremiah ng East Fairview. Then si Bible Woman, Sister Liberty. Ayan, Sister Nida, Sister Lisel, Sister Joy. Then si Sister Arcelene. Then si Sister Reggie. Yan, then si Sister Clara. O ba, 10 kami, purihin ang Panginoon, mga kapatid. Yan, masigla ang paggawa ng mga manggagawa ng Panginoon sa araw na ito. Sama niyo po sa dalangin ng aming paggawa o ating paggawa ay matagumpay na ating pong magampanan sa araw na ito. God bless, mga kapatid. Panoorin po ninyo mamaya ang video na magsasalita si Elder Hope, ang bus preacher sa araw na ito, at si Brother Jeremiah. Mapakinggan pa ba natin mamaya, Brother Jeremiah? God bless. We will go! Amen. Ito na mga active na mga bus preaching. Preacher, mga preacher, Sister Joy. Kasi siya rin Sa bawat isa sa atin, mga inyong namin, mga kapwa pasahero. Kami po ay mga missionary ng Seventh-day Adventist Church. Kami po ay lubos na nagpapasalamat una sa ating pong mahal ng Diyos na tayo po ay binigyan ng pagkakataon na makapagbahagi sa mga salita ng ating pong mahal na Diyos. Gayon din naman, tayo po ay nagpapasalamat din sa ating pong driver, konduktor na napakabuti po nila na tayo po ay kanila rin pong pinagkalooban ng pagkakataon na makapagbahagi din po ng mga salita ng ating pong mahal na Diyos. Mga kaibigan naming mga pasahero, tulad nyo rin kaming mga pasahero din na mamasahe sa mga upuan na aming pong inuupuan. At 10 po kami ngayon na magkakasama at magbabahagi ng salita ng Diyos, gayon din naman ng mga awiting makalangit. At ang aming paglilingkod, mga kaibigan, mga kapatid, libre po ito. At huwag po kayong mag-isip na kami po ay magpaikot ng mga sobre para humingi sa inyo ng mga love offering. Kami po ay maglilingkod ng libre sa salita ng ating pong Panginoong Diyos. Ang aming lamang pong kahilingan, mga kaibigan, ay inyo lamang pong pakinggan ang mensahe ng ating pong Panginoong Diyos. Gayon din naman yung aming pong ipamahagi ng mga babasahin. Amin rin pong pakiusap na inyo pong tanggapin dahil ito po ay libre naming ipagkaloob sa inyo. Bagamat hindi ito libre mula doon sa ating pong mga palimbagan, pero ito po
po ay aming ibigay sa inyo ng libre dahil sa kaloob na rin ng ating mga kaibigan at kapatid sa pananampalataya na nagbigay ng kanila pong taos-pusong pakikibahagi sa gawain ng ating pong Panginoong Diyos. At narito po ang aming pong maikling programang ating gagawin sa loob ng bus na ito. Makakapakinig po tayo ng awiting makalangit, gayon din naman ng mga salita ng Panginoong Diyos na ipagkaloob ng aming kasama o ating kasama na si Elder Hope de la Piña. At ang magbibigay po ng mga awiting makalangit ay ang aming pong mga kasama o ating kasama sa loob ng bus na ito, ang aming pong mga kababaihang mga misyonary. Salamat po sa ating pong Panginoong Diyos. Tayo po muna ay manalangin para sa pag-uumpisa. Dakila at makapangyarihan naming Diyos na ang tahanan sa mga langit, kami po ay nagpapasalamat na sa mga oras na ito, ang inyong pong mga salita ay aming pong may paglingkod sa aming kapwa at kababayan sa loob ng bus na ito. Ang aming pong dalangin o Diyos, lahat pong mga kapwa naming pasahero sa loob ng bus na ito, sila po ay ingatan sa lugar na kanila pong patutunguhan sa maghapon sa araw nito at makabalik sila sa kanilang mga tahanan na ligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan. Gayon din naman ang aming driver at konduktor, patuloy silang gabayan at pagpalain ang kanila pong pagbabiyahe sa buong maghapon sa araw na ito. At ang lahat ng kanila pong mga mahal sa buhay din na iniiwanan sa kanilang mga tahanan, ingatan din po o Diyos. At ang inyong salita na amin pong ibahagi ngayon ay magkaroon po ng kapangyarihan sa lahat ng mga makikinig upang ito po ay magiging buhay na patutuo sa kanila pong mga kanya-kanyang mga buhay. O Diyos, salamat po sa inyong pong pagdinig. Ang lahat ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, ipagkaloob po natin ang panahon sa aming pong mga kasamang mga kababaihang mga misyonary. Isang sandali sa huling tunog ng trompeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Isang sandali sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Diyos, salubungin natin siya.
bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Umaga po sa mapayapang paglalakbay na pinapapot sa inyo ng iyong mga kaibigan. Iglesia Adventista del Séntimo Día. Sapagkat muli nakasakay ako sa Pascual. Na dito ay Paspil. At ito lang po dati ang nagbabiyahe sa Kirin. Walang ibang bus. At may kilala ako dito. Ngayong umaga po ay gusto kong ipaabot sa ating lahat na ano man iyong paniniwala, ano man po ang iyong mga reliyon, ang aking sasabihin sa inyo, isa lang, mahal po tayo lahat ng Diyos. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, mga kaibigan, gusto ko po nga mag-aral tayo maikli sa pamagitan po ng karakter ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, mula nung pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, yung pag-ibig ng Diyos sa tao ay hindi po nabawasan yung kahit konti. Hindi po yun nagbago. Nananatili yung malaking pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang pong ginanap. Kaya sa hapong ito, ay gusto ko po na ihayag yung karakter ng ating Panginoon kung gaano kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Siya po ay Diyos na mahabagin, Diyos na mapagmahal, at Diyos na nagliligtas sa atin. Dahil sa sandaling ito, mga kaibigan, narito po ang mga talata na ating buhayan kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Noong panahon na ang lugar ng Ninive ay sobrang napakasama. Ito po ay sadyang nakakatakot na lugar. Para ba ganong ako ay nagbibinata pa, pag pumunta ka po sa Tondo noong unang panahon, delikado po doon. Napakaraming siga doon. At alam niyo ba, bawat street dyan sa Tondo, mga kaibigan ko, mayroong siga dyan. 1981 hanggang 1982, mga kaibigan ko, ay maraming siga sa iba't ibang lugar. Buti ngayon wala na. Talagang lumalaban kayo sa pulis, mga kaibigan ko, ang masiga noong araw. Itong lugar ng Ninive, ang kanilang kasamaan ay umabot na sa Diyos. Kaya ang kanyang deklara kay Jonas, puntahan mo ang lugar ng Ninive para po sila ay makapagana 4 na araw ay lulusawin ko ang Ninive. Wow! Nakakatakot mga kapatid, mga kaibigan, ang lugar ng Ninive. Pero ang Diyos, bagaman sila ay mga makasalanan, naroon mga kaibigan ko ang habag at pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kung kaya naman, nagbigay siya ng babala bago niya pong ito buksain. Narito ang binanggit ng Biblia. At ito, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas sa aking anak na taga-Aminita. Ang una at kalawa na binanggit dito, kasi si Jonas, mga mahal kong mga kaibigan, ay hindi sa pumunta sa Ninive. Alam niyo kung saan sa pumunta? Doon sa Tarsis. Dahil nakakatakot nga eh. Mabuti nga mga kaibigan nyo dito sa 10 ngayon, ay mga mabait kayo lahat. Kaya kami hindi natakot umakyat kanina at kami na masailin para kayo lahat ay mapabutan na kayo lahat ay mahal ng Diyos. Ayon ang Diyos na tayo ay mapahamak, kundi pagpus tayo lahat ay dumating sa pagsisisi. At atin pong hintayin mapalan na pag-asa na pagpapalag ni Kristo sa ikalawa na kayo na narito ngayon
ay magbulay-bulay kayo kung gaano kabuti ang Diyos sa inyo at kung gaano kamahal kayo ng ating Panginoon. Yung lugar na Ninive ay sadyang nakakatakot, pero at sadyang napakasama, pero hindi ito agad-agad binuksan ng ating Panginoon. Binigyan niya po ng propeta. Ang propeta na binigay ito ay walang iba kundi si Jonas, isang minor prophet. Bakit isang minor siya? Kasi maliit ang sulat niya dito, mga kapatid. Pero puno-puno ng kasaysayan ng sanlibutan ng ating Ginoon. Tuloy-tuloy po ito. At pagkatapos, sinabi ng Panginoon sa kanya sa verse 2, "Umangon ka, umaroon ka sa Ninive, sa malaking bayan niyaon, at ipangaral mo ang pangaral na aking inuutos sa inyo." Hindi po kami panupa namin ang nagtuta sa inyo ngayon. Sa loob ng bus nito, kundi yung utos ng Diyos, mga kaibigan ko. Dahil pangaral ang salita ng Panginoon, tulad ng sinabi niya kay Jonas, upang tayo lang mga kapatid, mga kaibigan, ay mabigyan ng babala bago pa dumating ang wakas. Nakita ba ninyo ang ating kapaligiran sa mundo nating ginagalawan ngayon? Hindi na po magtagal. Ang mundong ito ng earth ay nakalaan na po sa apoy at sa sandali lang di natin alam kung ano pang mangyari. Yung mga digmaan na yan na China at sa yung Philippines sa China Sea, mga kaibigan, di natin alam kung ano mangyari. Basta ang malaga dito, tayo ay mabigyan ng pag-asa ng ating Panginoon bago dumating ang wakas na yan. At dito mga minamahal ko, sabi sa verse 4, "At pumasok si Jonas sa bayan at may isang araw na gumala. Siya ay sumigaw. Sumigaw sa doon mga kaibigan po sa lugar ng Ninive na sinasabi na magsabi 40 araw. 4 araw po na ang Ninive ay wawasakin. 4 araw lang. Mayroon ba kayong nabalitaan na tinaningan na ng Diyos, ng doktor sa kanila? Alam mo ang nangyari sa lugar nito, ito'y subukan ninyong basahin at ito ang inyong lingkod po ang aking sinasabi lamang ay sa Biblia. At lahat po ngayon halos may mga Biblia. Iba-iba lang ating paniniwala, pero mahal tayo ng Diyos. Ito ang nangyari. Nung pumasok si Jonas at nag-ikot sa lugar ng malaking syudad ng Ninive, nakarating sa hari at nabalitaan niya yung pabalita ni Jonas na ang nangyari dito ay nagdektir ang hari ng Ninive na magpasing. Walang kakain uminom ng tubig. Ayun sa sinabi niya, mula sa hayop, bakit hindi? Pati hayop, hindi pinakain. Galing ang hari. Siyempre, nakakatakot ka naman eh, bubulawin ba ang lugar mo? Yan lahat na mga na doon sa lugar na yun, mga kapatid, mula sa maliit, nakalagay dito, mula sa maliit hanggang mayaman, mula sa meron hanggang mayaman, hindi pinakain. Hindi kumain, mga kaibigan ko. Sila po ay nagpasing lahat. Alang-alang sa kanilang kaligtasan. Kaya sa sandaling ito, mga kaibigan ko, nakita natin kung gaano kabuti ang ating Diyos sapagkat siya ay nagbigay ng babala bago dumating ang pagwawasak sa lugar ng Ninive. Sabi dito sa verse 5, "At ang bayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos ang bayan ng Ninive." Wow, ang galing. Ang galing naman ang haring ito. Dineclare niya sa lahat ng kanyang sinasakupan ng mga tao dahil ayaw yung mapahamak sapagkat pag ang Diyos ay magsabi, gagawin ng Diyos siya. Maliban na lang na magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Kaya ito'y dumating sa hari nito at lahat siya nagsuot sila ng magaspang na mga damit. Tingnan niyo ang Biblia. Magaspang ng mga damit at yung hari, mga kapatid, mga kaibigan, ay naggulong sa abog. Yung matinding pagsisi. Di ko alam kung anong mga kasalanan yun rin. Alam niyo, alam ng Diyos kung gaano ang iyong kasalanan, anuman kabigat yan, pero ang Diyos kayang kanya lusapin yan at patawarin kung lumapit lamang kayo sa ating Panginoon. Siya po ay bukas palad na tumatawag sa atin sa panahong ito na magsisi
at talikuran ng ating makasalanan para manumbalik ang pag-asa natin mula sa pinangako ng ating Panginoon. Bibigyan tayo ng Panginoon ng regalo. Oh, ito ang gusto ko. Yung regalo ni Kristo sa ikalawang pagbabalik, alisin na niya ang ating sakit. Alisin na niya ang ating problema. Alisin na niya ang ating mga kahirapan. Higit sa lahat, alisin niya ang kamatayan sa mga tao sa kanyang ikalawang pagbabalik. At bibigyan tayo ng buhay na hindi na matatapos. Amen. Ang sarap mga kapatid kapag, alam niyo, nakita ko ito maraming magaganda at gwapo. Hindi na yun po magbabago. Pagdating ni Kristo, hindi na kayo tatanda. Hindi na kukulungan. Amen. Kasi Brother Rob, yung may uban-uban na ako Oh. Pero pagdating ni Kristo, walang uban. Alisin na yung mga kapatid. Wala nang hirap, walang lupot. Puro saya na lamang. Po ang sarap ng balita ito. Kaya ito po ang dumating sa panahon nung dumating pabalita ni Jonas sa lugar ng Ninive. Ang hari ay nagsisi at tinanggap ang Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. Ang sarap mga kapatid na kaibigan, ang pangako at aking pong binulay-bulay na kapag ang Diyos magsalita ay tutupad niya. Pag sinabi niya, lahat ng mga nandito sa loob ng bus mula sa driver to doktor, ililigtas niyo. Amen. Ililigtas niya. Hindi niya ulitin. Hindi niya pagkakuhin. Kaya lang sinabi ko siya ang napaman, ano man iyong paniniwala, ay mahal tayo lahat ng Diyos. At ayaw niya na mapahama ang isa man sa atin. Napakabuti ng Diyos sa ating mga kapatid, kaibigan mga kapatid. Kaya sa oras na ito, ang mapulit na pasalamat ay laging ilaan natin sa Diyos sapagkat si Kristo lang pag-asa sa buhay nito. Walang iba. Sino bang pag-asa dito magliligtas sa iyo sa panahon ng kasakunaan? Diba? Hindi yung kapatid mo, hindi yung nanay at tatay mo, hindi yung kapitbahay mo, kundi lahat ng mga tao, mga kaibigan ko, pag dumating ang malakas na lindol, ang tinatawag Diyos. Walang ibang tao tinatawag. Amen. Dahil alam ng tao yun ang magpapagligtas Walang iba. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kung inyo lang na talagang alamin at namnamin ang mabuti ang salita ng Panginoon, mahalaga tayong lahat sa ating Diyos. Ayaw niyang mapahamak ka, ayaw mapahamak ako, kundi lahat tayo ay masipti sa panahon na dumating ng kasakulaan. Kaya sa umagang ito, salamat sa isang pagkakataon at bagaman madali lang ating pagsama-sama, ang Diyos naman ay palawagin niya yung kanyang masaya sa inyo na gusto ng Diyos na ipagturan natin ating makasalanan, dumating yung pagsisig sa atin tulad ng Ninive. Mga kapatid, at ang nangyayari ito po Diyos ay pinawi ng Diyos yung kanyang plano na kawasakin ng Ninive, hindi na niya tinuloy. Wow, ang ganda. Hindi na natuloy na mawasakin ng Ninive, hindi tulad nung Gomora at Sodoma, mga kaibigan ko, hindi sila nagsisi. Tingnan nyo, ang Sodoma at Gomora hanggang ngayon hindi natutubuhan ng ano pa mang mga pananim sapagkat sa amin ang Panginoon sa lulusawin at kanyang buburahin sa mapa ang mga tao hindi magsisi pagdating ng panahon. Kaya maraming salamat sa inyong pong panahon na binigay. Hindi ko alam kung saan kayo pupunta. Pero ang gusto ko lang na alamin, ang iyong mga paglalakbay, isama niyo si Kristo na pag-asa ng buhay ninyo para sa pagdating na panahon, tanggapin niyo ang pangako ni Kristo na kayo'y kanyang hahawakan at iligtas kayo sa anumang kapamakan pagdating ng kasakunaan. Muli, mga minamahal namin, kaibigan, mapasayro, mga kondutor at bus, isang mapagpalang umaga at mapayapang paglalakbay at aming pong pinapapusin. God bless. Amen. Amen. Boss, makikiran na. Ang oras, ibubuhos ang langit, ang bangkok sa lupa, punong-puno ng galing, tinindi ang sugat, pupula ang dagat, pag-ingang nasa
at kulong ay maririnig. At ang lahat ng natitira'y tinulang yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo tuloy na sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin ay lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y tuminag sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin lahat ay makauwi. Tayong lahat ay Ay, maingay. Ba, ang ganda ng first time ni Brother Huba. Ang daming pumalakpak ah. First time pa lang yun pumapalakpak. Mga kapatid, inyo pong panoorin. May video po kaming nagpapalakpakan ang mga pasahero sa loob. First time ng... natin, sabi pa nila, ang dami nila nagsabi, ingat kayo. Ayun. Tapos may namin kaming dalawang Adventist nagpakilala sila. Oh. Ayan. Yan si Elder Hope. Pinalakpakan sa loob ng bus. Panoorin nyo po ang buong video ni Brother Hope mamaya. Na-upload natin. Okay? Dahan-dahan kayo sa pagtawid ha. Dahan-dahan tayo. Sabi ng driver, huwag kayo tumawid pag walang sasakyan. Kailangan may sasakyan ka. Dahan-dahan daw sa pagtawid. Wag. Dito po kami sa Holy Cross, mga kapatid. Ito po yung Holy Cross sa Quirino Highway. Ayan, ito po ay sakop ng Novaliches, Quezon City. Pero ang picture naman Marami na nagbibiyahe dito. Kapatid, sa mga oras na ito, ati pong interviewin ang first timer na bus preacher na ati pong nakasama na si Elder Hope, ang elder po ng Maligaya Church. Elder Hope, ang unang katanungan na may pong dadalhin sa inyo ngayong hapon dito sa venue ng Bus Preaching Ministry sa Robinson. Ano ang iyong nararamdaman, Brother Hope? Una, excited. Dahil first time super excited ka. Oo. Dalawa, hindi ko naiwasan na kabahan. Ayun. Kasi una nga. Mm-mm. At ang aking kasama natin si Brother Jeremiah, sabi ko, nalayo mo ba bigla pumirin yung bus. At matumba ko. Ay, doon ako sa may gitna. Mm. Kaya, okay naman. At Amen. ganun pala kasarap, mga kapatid na maglingkod sa Panginoon. Yung para bagang, yung di mo inangkin na ikaw ay karapat-dapat, ang Diyos lang talaga tinataas. Amen. Pangalawa, ang aking pong pambungad, yung pag-ibig, kakapag ng Diyos ang ating nasa pag-front sa ating pong mga kaibigan sa kasal.
Yun po ang mga diskarte ko. Amen. Praise the Lord. So, salamat Brother Hope. At anong iyong paanyaya sa kapwa nating mga elder na ano? sa mga mananampalataya na Oo, sa ating mga kapwa mananampalataya. Yung aking ipapayo, habang maluwag pa, habang may panahon pa, ipahayag na natin yung pagliligtas ng Diyos kasi darating ang panahon na wala na, hindi na natin magawa ang gusto natin gawin. Mhm. Sa bagay, ang naisip ko palagi, ang mga Adventist hindi naman na huli ang sisi yan. Una. Kaya huwag kayong magsisi ng huli. Hindi dapat tayo mga Adventist magsisi uli kasi una, tayo lagi sa mga balita. Oo. Kaya habang may panahon pa, ay gawin natin. Habang maluwag pa, ipakilala natin si Kristo na pantasan buhay na siyang magpiligtas sa atin. Mga kapatid, salamat Brother Hope. Pero Brother Hope, kanina ay pinalakpakan ka ng mga maraming pasahero. Ano ang iyong nararamdaman? Sabi ko, Panginoon, purihin ka. Amen. Sapagkat ikaw ay nakadama sila ng iyong pagmamahal, nakadama sila ng pagsisigtas, nakadama sila ng ikaw talaga ang Diyos na pag-asa ng kanilang mga. Inaisip ko. Amen. Praise the Lord. So, mga kapatid, inyo pong panoorin ang video na habang nagsasalita si Brother Hope, nung kanyang maibigay ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa tao, ang mga pasahero ay talagang nagpalakpakan at nag-i-amen sila mga kapatid. So panoorin po ninyo yon, i-download, i-upload po natin. Akala Okay. ko, Brother Joel, yung mga nag-aamin, nagsalita ko, tayo, mga Adventist. Hindi Hindi po, pa Adventist yun? hindi, puros po sila pasahero. nanonood si Sister Pen. Kaya yung nagpalakpak, naglingon ako, baka parang hindi man Adventist, pwede ko kasama to. Mayroon din po tayong nakasakay na Adventist, dalawa. At hindi ko alam kung taga saan yun. Pero, Sister Clara, may picture. Tinanong ko pero hindi ko masyadong maintindihan kasi Mahina na rin pandinig mo, mahina mo. okay, salamat Brother Hope. Ngayon po ay dadako tayo kay Sister Arceline. Sister Arceline, atin na pong interviewin si Sister Arceline. Dito lang po siya sa kabilang kanto ng venue. Yan, color pink naman to, Sister Arceline. Bagay na bagay. pink pa kaano. Ang suot niya, mga kapatid, ay kakulay ng background. At makikita niyo na artistahin ang ating guest ngayon, si Sister Arceline. At siya po yung singer. Okay, atin na pong pakinggan. Sister Arceline, ano po ang iyong unang naramdaman o ang iyong naramdaman na una kang naging kasama sa bus preaching ministry? Napakasaya pala makinig sa Panginoon. Amen. Lalo na nagsama-sama ang mga kapatiran, pag-akyat pa lang sa bus, naramdaman ko na ang Panginoon ay kasama natin sa napakasaya pag maglingkod pala mga kapatid sa Panginoon. Yun lang ang masasabi ko. Ako nagmamasid ako habang nagsasalita si Brother Hope, ang daming nag-amin. Tapos sabi ko, first, ako kasi, hinihiling ko talaga sa Panginoon na naway kasama ko sa ministry at lalo na sa bus ministry. Sinasabi ko lagi kay Sister Lisin na hinihiling ko lagi sa Panginoon na itong kabisihan natin, hindi to laging manatili, kundi ako po'y humihiling talaga, pinapanalangin ko na naway sasama ako minsan sa ministry at lalo na sa bus ministry. Napakasaya mga kapatid. Napakasaya. Amen. Praise the Lord. Lumuluha ang iyong mga mata sa kasiyahan, Sister Arceline. Yes. Sa katuwa. Ayan. Salamat mga kapatid. Salamat Sister Arceline sa iyong napagandang experience sa pagsama sa bus preaching ministry. Purihin ang ating mahal na Diyos. Ano po ang masasabi niyo sis doon sa mga kapatid natin na mahikayat din natin sila para sa pagsama sa ating gawain? Ang ating mga kapatid, ang masasabi ko lang, tayo'y sumama sa gawain ng Panginoon para matapos na ang gawain ng Panginoon. Sama-sama tayong lahat mga kapatid. Naway, hinihikayat ko kayo na
sama kayo sa Para ministry maranasan para nila, po maranasan din nila. maranasan ninyo ang kasayahan na hindi nyo maipaliwanag. Amen. First Amen. time. Praise the Lord. Amen. Salamat po mga kapatid. Yan. Ayan po ang ating venue. Dito, pinagawan po tayo ng Robinson, ng venue napakaganda ng view. Ayan. At yan po ay dahil sa kabutihan ng Robinson Mall. Nandito tayo, Brother Rob. ng barracks. Binigyan tayo ng pagkagandang venue. So, salamat po sa ating Panginoon.